Yo, good morning everyone. Jason here again. Today is Saturday and part-time job day. So, dito ako sa part-time ko dun sa broiler farm. Yeah. So, malapit lang to sa bahay namin. And yeah, ako rin yung nag-manage nito before. So, ngayong araw, share ko sa inyo kasi last week, Saturday, na-mention ko na i-share ko sa inyo kung ano yung itsura ng kung ano yung nasa loob ng organic growing barn. So, pupunta tayo ngayon sa growing barn. Yun. So, this is how it looks like. This is an organic growing barn. I'll show it to you. Yeah. So, ngayon makita nyo yung mga sisiyo. They are, I think, 25 days old. And, yeah, merong dalawang feed line. May 4 na water line. So, lahat yan is yung feeder or yung feed line is automatic. So meron din dito vents sa right side and fans, yung mga fans hanggang stage 5 yan. So yung vent, pag mainit mag-o-open yung vent. So it's either ngayon ang gumagana is stage 1 and 2 na fan. So kasi yung temperature sa loob is naayon sa edad nila. So pag masyado mainit sa loob, lumampas sa set point niya, yung lahat ng stage 3, 4, 5 gagana lahat yun. So yan sila. That's how it's like. Oops. Yeah, maganda ang size ng mga. Nandito ako ngayon sa yeah, maganda yung size nila, almost uniform kasi ito organic broiler. So medyo mahirap, very challenging i-manage ang organic broiler yan kasi hindi ka pwede mag-medicate. Even ang Proleum para sa coccidiosis hindi ka pwedeng gumamit kahit na walang withdrawal period. Yan. So yan. So then dito ang gamit na heater is tube heater. Yan, merong 6 tube heaters dito. So mas maganda yung tube heater. Gumagamit dito sa Canada, ang ginagamit dito sa Canada is agad yung disc brooder or tube heaters. Yan. Kasi yung tube heater, pag hindi siya masyado nagpuproduce ng humidity sa loob ng barn, so binubugan niya yung, pag nagbo-burn, binubugan niya yung ibang yung byproduct niya, yung end product, something ganyan. Kasi pag yung disc brooder, hindi maganda gamitin kasi kung mataas yung masyadong humidity sa loob ng barn. And then meron yung space heater. So yung space heater, pang ano lang, support lang yan sa doon sa tube heater. Kapag hindi kinakaya ng tube heater, aandar itong space heater. So ayan yung heating niya. Yan. So ikutan natin. Yan. Yan sila. Active naman sila. Yan. I don't see any lameness here. Kaya kung nakita makamlay or lethargic. Yun lang, medyo mababa ang water line. Kasi adjust to water lines ito. Yeah, well spread sila. So meaning they were happy sa environment dito sa loob ng barn. So yeah, ito yung itsura o yung loob ng organic growing barn. So lahat ito organic. So dito yung grower. So itong farm na to, double decker siya. May second floor. Doon sa second floor is doon yung brooding.
Then sa baba is yung growing and finishing. So sa brooding hanggang 15 to 15 days to 20 days sila doon, and then minumove sila dito sa baba. Yan. So paano sila minumove? May slides sila dito. So doon sa taas may slide dito sa baba. So yeah, ganun ginagawa, pinapa-slide lang dito sa baba. Yan. So okay naman sila. And then itong bar nito kasi, kita nyo, ang design nito, mayroon siyang mga bintana. Kasi required yan ng organic board. Dito kasi sa Canada guys, meron tinatawag na chicken organic board, may chicken board. So explain ko sa inyo yan later on kapag may time na ako ano yung role nila sa industry ng livestock industry, especially sa poultry industry. Yeah, may mga role sila. Yan, umandar na yung stage 4 na fan. Ibig sabihin, medyo mainit yung tumaas yung temperature sa loob ng barn. And then itong barn na to, meron siyang dalawang dalawang temperature sensor, and isang sa gitna, yun sa moisture or humidity sensor niya. So automatic siya. Pag mataas yung humidity or tumaas yung pag na-sense na mataas yung temperature, aandar yung mga fans. Yan, kapag mataas masyado yung humidity, ganun din, ihigupin ng fan. Yan. So yeah, ito yung itsura ng organic growing barn. So lahat ito organic. So next time explain ko sa inyo next time pag sa ibang vlog ko, explain ko sa inyo ano yung pagkakaiba ng organic dun sa conventional. Dito kasi guys sa Canada merong tinatawag na may tatlong what do you call this, broiler production, klase ng broiler production. Merong conventional, merong RWA, and merong organic broiler. So may mga pagkakaiba yon. So later on, pag sa ibang oras, sa ibang vlog ko, explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng tatlong klase ng broiler production dito sa Canada, no? So yun, itong barn na to, pag na-shift na to lahat, kasi organic broiler siya, sa ngayon nag-shift sila ng 45 days, 43 to 45 days. Ngayon, ganun talaga pag organic, kasi yeah, explain ko sa inyo later kung bakit ganun yung shipment. So compare dun sa conventional na madali lang, mga 35 to 38 days siniship na agad. So, ito kasi organic to eh. Yun. So yeah, kung marami pa silang feeds, yun. And yeah, so yun nga pala yung source ng feeds, galing dun sa feed bin sa labas. Ayun. What else? Ano pa bang i-share ko sa inyo? Anyway, maganda yung mga sisiyo dito, yung mga manok. Yeah, meron lang konting limping yung namimilay, pero since organic ito, kahit pa may problema sila, hindi mo pwedeng bigyan ng antibiotic or medication. Yeah, so more on, yeah, explain ko sa inyo later kung bakit ganun, no? So anyway, thank you so much guys for watching. Sana nagustuhan niyo itong video ko. And yeah, yun lang sa ngayon. Yeah, yeah, later on, yeah, or yeah, so yeah, very active sila. Pagpasok ko, punta agad sila sa inuman nila and then sa feed line para kumain. Anyway, increase ko yung water lines ito sa feed line. Yeah, kasi may mga kababayan tayo na nag-work dito na hindi concerned sa mga manok, basta lang magtrabaho. Yun, ang hirap. Kaya ako umalis dito kasi yun nga, na-stress ako sa mga tao. So, minomanage ko rin sila.
Ayun, napapagod ako kasi dalawa yung iniintindi ko, mga manok saka yung mga tao. So yun, so anyway, so maraming salamat, yun lang. At pa-subscribe na lang po sa aking YouTube channel. And kung may mga tanong kayo tungkol sa pag-aalaga ng manok, especially broiler, sa broiler, you can message me, no? So yeah, so magandang umaga ulit sa inyong lahat. Bye.